At welcome po ulit dito sa ating Yutang Tabunan PH channel. Dito naman po ulit tayo para pag-usapan natin yung mga pangyayari o mga nangyayari sa ating bansa ngayon. Lalo na dito patungkol sa impeachment case versus Sara Duterte. At ito na nga yung sinasabi natin even sa previous videos natin. Nung Monday, naglabas sila ng initial report, yung good government, yung Committee on Good Government and Accountability. Okay, naglabas sila ng report at eto na nga, titignan natin. Okay? Ito, umpisa pa lang, yung sa ibang sa mga susunod na videos, titignan natin yung mga ibang details pa sa mga initial reports nila. Ito, parang summary news ito galing sa ANC. At titignan natin, bibigyan natin also ng initial na analysis galing sa kanilang initial report. Okay, so pakinggan natin yung balita from ANC. Okay? A Philippine congressional panel believes Vice President Duterte and several officials in her office and the Education Department could be held liable for plunder. Leaders of the House Good Government Committee found Take note of the terms, could be liable for plunder. Okay? So basically, yun nga pala, yung thumbnail na itong Congress, parang pinapakita talaga nila nga ito sila, kangaroo court sila. Itong kangaroo court, ito yung sinasabi ni Harry Roque na parang, parang instead na in aid of legislation, parang naging kangaroo court kasi nga naging investigation, naging nagbibigay sila ng judgment. Okay? Sige. But take note of the terms na mga ginagamit dito. Okay? Could be. May mga sinasabing could be or possible. Okay? So, in the first place, malalaman natin na kahit sila mismo, mga kongresista nag-iimbestiga, hindi sila sigurado sa kanilang sariling findings. more evidence of the Vice President's alleged misuse of her confidential funds as their inquiry wrapped up on Monday. Vivian Gulia has tonight's top story. Inquired from them. Mary Grace Piatos isn't the only alleged recipient of confidential funds with no record of birth with the Philippine Statistics Authority. Of the 677 names sent by the House Committee on Good Government and Public Accountability to the PSA for verification, 405, or more than half, also have no birth records with the agency. These names appeared in acknowledgement receipts for the Department of Education's 112.5 million peso confidential funds under its former chief, Vice President Sara Duterte. O pwede nating sabihin na non-existent. These include Kokoy Villamin, the name that appeared in two acknowledgement receipts, which lawmakers said have different penmanship and signatures. House Assistant Majority Leader Zia Adyong had a similar observation with receipts supposedly signed by a certain Milky Sequoia, as well as those allegedly signed by a certain Alice Crescencio, who both have no records with the PSA. Sobrang laking coincidence ito, Mr. Chair, which actually it's a mind-boggling. Medyo kalokohan na po ito. Note of the word, medyo kalokohan. Okay? The investigator, Congressman Adjong, kasali, nag-iimbestiga tungkol sa confidential funds. And yet, kahit siya mismo sinasabi medyo kalokohan, kahit siya mismo hindi sigurado sa kanyang sariling findings. Tingnan nyo. Oh, di ba? Pinapakita talaga nito, ito talaga kangaroo court ito sila. Kahit alam naman talaga nila na wala silang kakayahan mag-investigate, ginagawa talaga nila investigation yan. Pwede naman nila i-refer yan doon sa agency na responsible. Pwede nila submit yan sa ombudsman para yung ombudsman na mismo ang mag-iimbestiga. Kung meron ba talagang issue doon sa misuse on the confidential funds. Take note, nakafocus sila sa mga tao na nagpirma ng acknowledgement receipts. Okay? At alam naman nating lahat, confidential funds yan, code names yan, pseudonames yan. Hindi yan mga totoong tao. At ito pang kabubuhan na ginagawa nila. Parang tanga talaga itong mga congressman na to. Bakit?
pina-check pa sa PSA, 'di ba? Alam naman ng mga tao na code names 'yan, alam niyo naman na code names 'yan, pina-check niyo pa, okay? Parang sinasabi niyo sa mga sa mga parang ginagawa niyo, alam mo na walang tao diyan sa room na 'yan, okay? Alam mo na walang tao diyan, pinuntahan mo pa, chineck mo pa na kung wala bang tao, okay? O parang ganyan yung ginagawa nila. Alam nila na hindi 'yan totoong tao kasi nga sealed 'yan, pinoprotektahan yung mga totoong tao na 'yan na nagbibigay ng information, confidential information for their safety. At ito na nga, gusto pa nilang i-prove, naghingi pa sila sa PSA, alang nga namang sabihin ng PSA, alang nga naman merong lalabas niyang totoong tao, di malalaman ng mga tao, okay? O halimbawa, si Kokoy Villamin, o halimbawa lang, merong record sa PSA, hindi lahat ng tao na Kokoy Villamin na kakilala natin, sasabihin natin, oh, asset pala ito ng police or ng government agency. So what if merong Kokoy Villamin na nandoon sa kampo ng mga NPA or kampo ng mga drug lords? Okay? O, the next day, wala na ng balita si Kokoy Villamin na pinatay ng drug lords or ng NPA. Kasi nga, linabas nyo yan. Okay? So basically, alam naman namin, mga ordinaryong tao, na itong mga names na ito, kahit ilang libo pa yan, kahit 1,000,000 names pa yan, alam namin na code names yan kasi nga confidential funds yan. Kung regular funds yan at mga code names ang ginamit, syempre, dyan magtataka kami. Pero yan, expected yan na code names kasi nga confidential funds. Ipinapakita nyo lang talaga, kayong congressman kayo, pinapakita nyo sa mga tao, katangahan ninyo. Okay? Sino ba namang tanga magtatanong sa PSA, nga alam naman nila na non-existing yan. Pupunta ka pa ng PSA, tatanungin mo pa kung meron ba tong record. Di alangan wala. Di ba? So, ito pa. Yung focus nila, yung mga acknowledgement receipts, yung mga pirma, yung mga names, at kung sinong pumirma. And then, kinukonclude nila na merong misuse of funds. Okay? Paano, saan, anong predicate ang ginamit mo para makapunta ka doon sa conclusion mo na misuse of funds? Okay? It does not follow na naggamit kayo ng code names dyan, okay, for acknowledgement receipts. Automatically, merong misuse of funds. Okay? Hindi, in the first place, hindi nga alam ng congressman, hindi nga nila tinuloy yung investigation sa dalawang tao na mayroong kinalaman sa paggamit ng funds. Hindi nga nila tinuloy yung pagtatanong kay VP Sara Duterte kung saan at paano ginamit yung confidential funds. And yet, ito, nag-conclude sila na merong misuse of funds. Ay, hindi pala sila nag-conclude. Nagsabi sila na possible merong misuse of funds. Okay? Inconclusive naman. Invalid naman yung conclusion nila na merong possible misuse of funds. Okay? Makikita mo talaga dito sa statement nila na ang purpose talaga nila dito is sirain lang yung pagkatao ni Vice President Sara Duterte. Okay? Kasi kung ako nandyan, kung ang nag-iimbestiga dyan, hindi ako titigil hanggat hindi ko malalaman kung saan yun napunta talaga or kung saan ginamit talaga yung funds. By the time nalaman ko yung kung saan ginamit yung funds, and that's the time magde-decide ako kung sa tama ba ginamit yung funds or hindi. Para masasabi ko na meron talagang misuse of funds. Itong mga congressman ito, dito nakafocus sa
acknowledgement receipts, yung mga names, yung mga code names, yung mga pirma, and then suddenly mag-conclude na possible merong misuse of funds. Diba? Grabe naman talaga. Parang ginawang bobo talaga mga tao. Kung ikaw naniniwala ka sa mga congressman na ito, iwan ko na lang sa iyo. Pareha na kayong mga tanga. Di ba? Invalid na conclusion yan. Iba yung predicate mo, ang layo-layo doon sa conclusion mo. Nakafocus ka dito sa pirma, sa mga code names, and then suddenly, you will conclude na merong misuse of funds. Okay? Hindi naman sila nagsabi na ito, confidential funds. At ginamit ito pambili ng sasakyan. Oh, merong statements na ganyan, and then ikaw sasabihin mo, bakit mo pinangbili ng sasakyan? Eh, misuse of funds yan. Diyan, yan yun masasabi natin, misuse of funds. Pero, confidential funds. And then, dinistribute ng ibang-ibang tao, mga intelligence personnel, and then nagpirma ng acknowledgement receipts. And focus mo iba-ibang pangalan sa acknowledgement receipts, iba-ibang pirma, non-existing yung, kasi nga, code names. And then suddenly, you conclude misuse of funds. Anong katangahan yan? Ano ba naman kayo dyan, mga kongresista? The more likely explanation na gusto ko pong isipin ay itong mga taga-pirma. Di ba? Hindi objective yung assessment niya, yung evaluation niya. Yung even mention niya, ang gusto ko pong isipin, meaning, kung ano lang yung feeling niya, or sa ibang congressman, kung ano lang yung feeling, kung ano lang yung gustong paniwalaan nila, yun din yun ang susundin nila. O tagagawa nitong mga ARs na ito ay hindi coordinated. Baka hindi ko sila nag-coordinate. Adyong also presented acknowledgement receipts supposedly signed by different individuals named Sally and Sheila, but the signatures appeared similar. For me, Mr. Chair, only one person. Take note of the statement, ha? For me, Mr. Chair. So, sa kanila, opinion lang niya yan. Opinion. Let's say, nagnakaw ng pirma, gumamit ng ibang pirma, ibang pagkatao, the same, then, automatically, misuse of funds ba? If mayroong violation dyan, then file a case. But kung sasabihin mo misuse of funds, kasi nga, iba-ibang pirma, iba-ibang pangalan, the same yung pirma, then you conclude misuse of funds, bakit ka pa nakapasa ng parang ang hinap, kaya nga pala, mababa tayo sa comprehension pati congressman natin yung baba ng comprehension din Did these acknowledgement receipts, but merely changed his handwriting style from print to script in writing the name and the addresses, but also forgetting, Mr. Chair, probably to change the signature. Over 2,000 more names that appeared in acknowledgement receipts from the office of Vice President Duterte are still up for verification at the PSA. Not din na verification. They are code names, of course. Ano ba naman kayo? Mainstream media, naniniwala din sa parang, I don't know pero parang nagiging tanga rin yung mga reporters ng mga mainstream media Parang, yung pinapaniwalaan niya. Alam mo, code names yan. Naniniwala pa kayo. But some congressmen are already seeing potential liabilities. Seeing potential liabilities. Okay? If you are really investigating and going for the truth, ikaw mismo, sigurado ka sa kung anong findings mo. Okay? Then you wouldn't say possible. Okay? You would even say, this is a violation of this one. We can file a case. This is a violation of this one. Okay? Instead,
Oh, ito posible. And take note of the statements. And while nanonood ako nito nung live, no, putol-putol nga lang, hindi straight. Pero nakikita mo talaga sa statements nila na ito paninira lang talaga ito eh. over the alleged misuse of confidential funds by the offices led by Duterte. Let me remind the Ito, take natin public nga. of what is at stake here. It would constitute graft and corruption if public funds are misused or Of course, alam namin yan. Graft and corruption if public funds are misused. Take note of the statement, hindi sinabi ni there is really misuse. Okay? There is really misuse. O, sinabi lang niya, in-inform na niya yung mga tao na if there is misuse, that will constitute graft and corruption. Of course, yung findings, wala. or misappropriated, or worse, if funds are diverted to personal use or benefit. And given the amount we are talking about here, this may be under the crime of plunder. Lawmakers are also Okay, and then, what's your conclusion? Dapat mayroong conclusion kayo na, ito, ang confidential, hindi plunder, or graft and corruption. Okay, nakita nyo based sa investigation nyo na ang pera binulsa, hindi nyo nga tinanong yung Vice President nung nandyan siya eh. Hindi nyo nga inimbitahan yung dalawang security na nakatanggap ng confidential funds. Okay? Makikita mo talaga dito na itong mga report nila, paninira lang talaga doon kay Sara Duterte. also eyeing possible falsification of documents, corruption of public officers, bribery, perjury, technical malversation, and presumption of malversation. Kapag hinanap sa iyo kung nasaan yung funds or tingnan, saan napunta at wala kang masagot, the law presumes na binulsa mo. The law presumes walang masagot. Pumunta nga dyan, hindi niya tinanong eh. 2 beses pumunta, hindi niya tinanong. Di ba? And then suddenly you presume there's malversation. Di ba? Okay? Basically, ito si Bungalon, katulad din ni Akop, pinipresent lang niya. No, kapag tinanong ka kung saan yung funds at hindi mo sinagot, then presumption of malversation. Hindi sinabi na, take note magkakaibang statement. Ang present lang yan na, pag tinanong ka, pag hindi mo sinabi, presumption of malversation. Ini-educate niya yung mga tao. Hindi niya sinabi na si Sara Duterte ay nag-violate dito sa malversation of funds based on their findings. Sinabi, magkaibang statement yun. Okay? So, wala talagang laman itong initial report nila. But Chua clarified that these are individual. Take note, ito pa si Joel Chua, parang kinonfirm talaga na walang report nila eh. Parang kahit siya eh, parang doubtful siya eh. Kaya nga parang to control the damage in the future, parang inunahan na niya. Ito. Individual observations of lawmakers and panel members will have to discuss whether they would form part of the committee report. Vice President Duterte previously denied there was misuse of confidential funds in her office. Presumes na binulsa mo. But Chua clarified that these are individual observations. These are individual observations, di ba? Nag-disclaimer na siya eh. Si Joel Chua nag-disclaimer na kasi nga yung mga individual presentations nila, educating the people nga kapag ito ang ginagawa mo, ito ang possible kaso mo. Hindi lang sinasabi na itong mga items na ito, itong mga violations na ito, ginawa ito ni VP Sara at sa kanyang mga tao. Kaya ito ang ikaso natin. Okay? So, hindi yan eh. Diba? Kung in aid of legislation talaga ito, in aid of legislation, iba sana ang pag-present ng report. Okay? In aid of legislation,
present kayo, ito yung mga issues na nakita namin. Okay? O halimbawa, doon sa confidential funds, iba yung nag-disburse. Paano natin ma-amend yung law na in terms sa confidential funds, sino lang ba pwedeng mag-disburse? Or i-allow ba natin na mag-disburse yung assigned individuals doon sa intelligence or confidential activities or intelligence gathering? Okay? So yun dapat if in aid of legislation. Okay? Itong confidential funds, medyo questionable ito. So, kasi nga hindi natin ma-audit properly kasi nga confidential. So papatuloy pa ba natin 'to or hindi? It could be like that, yung report. So it could be yung report, nakita namin na i-enhance pa yung report or action plan ng mga agency na mag-request ng confidential funds bago bigyan ng confidential funds. It could be like that. Kasi, let's say, nakita namin na, parang hindi stricto doon sa pag-demand ng action plan. It could be like that. Okay? Nangyari, naging kangaroo court. Kasi nga, pinipresent na, ito ang possible na kaso. Hindi niyo nga napatunayan itong mga sinasabi ninyo eh. Okay? And then, in the end, sasabihin na ito mga individual observations lang. O nag-disclaimer eh. Di, wag dyan. Di katangahan. Naging kangaroo court na kayo. Naging katatawanan kayo ng mga tao. Okay? Sir, pa-reputation nyo. Yan kasi, pag habol nyo ay pera, yan yung mangyayari sa inyo. Bumabalik at bumabalik talaga dyan sa inyo. Ano bang of lawmakers and panel members will have to discuss whether they would form part of the committee report. Vice President Duterte previously denied there was misuse of confidential funds in her office. Chua explained why Duterte was not asked regarding her office's confidential expenses when she attended the previous committee hearing. May mga magtatanong supposedly sa kanya. Nilay muna yung predicate dun sa... yun na. If you really want to know kung paano ginasta yung confidential funds na tao. Lay the predicate pa. Nandun na yung tao, 5 hours na nakaupo dun eh. Hindi nyo tinanong. Wala na, okay na. Dito lang muna tayo mga kaibigan. At kung anong sa tingin ninyo, anong obserbahan niyo dito, comment dito sa comment section. Okay? At like and share na lang so para naman makita ito ng ibang tao at ma-analyze din nila na ito talaga paninira talaga ito dun kay VP Sara. Okay? Target talaga nila na mga tao maniniwala na ito si Sara ay corrupt. Pero alam naman natin 'yan. Alam naman natin 'yan mga Bisaya, mga taga Davao, mga taga Visayas and Mindanao, alam naman natin hindi kurakot 'yan si Sara. Kasi kung kurakot 'yan, hindi magtatagal 'yan. Hindi aabot ng 3 terms 'yan as mayor. Hindi aabot ng vice president 'yan kung kurakot 'yan. Okay? Okay, so again, please like, share, and subscribe to my channel. Maraming salamat sa lahat at magandang araw.